Reading and Literacy Grade 1 Quarter 3 Week 7 Let's learn about vocabulary and word knowledge. Day 1 to Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about vocabulary and word knowledge. Day 1. At the end of the lesson, the learners can give the beginning and ending sound of a given word. Make new words by substituting the initial sound with another sound. Share personal experiences relevant to the topic. Describe important details from the given text. Recognize the proper eye movement in reading from left to right, top to bottom, and return sweep. Read high-frequency words in the text. And read aloud sentences with appropriate speed, accuracy, and expression following a checklist. Ano-anong mga responsibilidad o tungkulin na inatas ng inyong mga magulang sa inyo sa bahay? Ano-anong mga tungkulin ninyo sa paaralan? Sinusunod nyo ba ang mga ito? Bakit? Ano ang kahalagahan ng paggawa ng ating mga tungkulin? Ang layunin ng ating aralin sa araw na ito ay matutuhan ninyong tukuyin ang tunog ng letra sa iba't ibang posisyon. Palitan ang mga tunog sa isang salita upang makabuo ng panibagong salita. Kilalanin ang tamang direksyon ng pagbasa. Bumasa ng mga salitang madalas gamitin. At bumasa ng mga salita ng wasto ayon sa kahulugan. Bukod dito, kayo rin ay babasa ng mga pangungusap ng may kawastuhan, angkop na bilis at tamang pagpapahayag. Basahin ang mga sumusunod na salita. Pantigin ang bawat isa ng mga salitang may kahulugan. Ang unang salita ay alituntunin. Pantigin ang salitang ito. Tunin. Ito ay may 5 pantig. Ang kahulugan nito ay mga tungkulin ng isang tao. Halimbawa, sinusunod ng mga mag-aaral ang mga alituntunin ng paaralan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Ang pangalawang salita naman ay komunidad. Pantigin naman natin ang salitang ito. Komunidad. Ito ay may 4 na pantig. Ang kahulugan nito ay lugar kung saan sama-samang naninirahan ang mga tao. Halimbawa, nagtutulungan ang mga tao sa aming komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Ang pangatlong salita naman ay magalang. Pantigin ang salitang ito. Magalang. Ito ay may 3 pantig. Ang kahulugan nito ay pagiging mabait at maayos makitungo sa ibang tao. Halimbawa, mahalagang maging magalang sa pakikipag-usap sa guro at sa kapwa mag-aaral. Ang pang-4 na salita naman ay linisin. Pantigin natin ang salitang ito. Linisin. Ito ay may 3 pantig. Ang kahulugan nito ay pagtatanggal ng basura at dumi. Halimbawa, dapat linisin ng mga bata ang kanilang silid-aralan bago umuwi. At ang pang-5 salita ay batas. Pantigin natin ang salitang ito. Batas. Ito ay may 2 pantig. Ang kahulugan nito ay mga panuntunan na dapat sundin upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Halimbawa,
Ang batas ay ginawa upang maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang batas ay ginawa upang maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ano ang panimulang tunog at hulihang tunog ng bawat salita? Tignan natin ang unang salita, alituntunin. Ang unang tunog ng salitang alituntunin ay A. Nagsisimula ito sa titik A. At ang huling tunog nito ay N. Nagsisimula ito sa titik N. Pangalawa, komunidad. Ang unang tunog ng salitang komunidad ay K. Nagsisimula ito sa titik K. At ang huling tunog nito ay D. Nagsisimula naman ito sa titik D. Pangatlo, magalang. Ang unang tunog ng salitang magalang ay Nagsisimula ito sa titik M. At ang huling tunog nito ay ing. Ito ay nagtatapos sa titik NG. Pang-apat, linisin. Ang unang tunog ng salitang linisin ay L. Ito ay nagsisimula sa titik L. At ang huling tunog nito ay N. Ito ay nagtatapos sa titik N. Panglima, batas. Ang unang tunog ng salitang batas ay B. Ito ay nagsisimula sa titik B. At ang huling tunog nito ay S. Ito naman ay nagtatapos sa titik S. Ano naman ang magiging bagong salita kapag may binagong tunog? Halimbawa, ang salitang batas. Palitan ang B sa batas ng G. Anong bagong salita ang mabubuo? Ang bagong salitang nabuo ay gatas. Tignan natin muli ang salitang batas. Alisin naman ang titik B sa batas. Ano ang bagong salita? Ang bagong salita, kung aalisin natin ang titik B, kung saan ito ang unang tunog, ay magiging atas. Halimbawa, sa salitang linisin, alisin naman natin ang titik L sa linisin. Ano ang bagong salita? Kung aalisin ang titik L, kung saan ito ang unang tunog, magiging inisin. Ang bagong salita ay inisin. Basahin naman ninyo ang mga salitang nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. Ang mga salitang ito ay una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ito ay mga salitang nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. Ngayon ay basahin ang tekstong pang-impormasyon sa ibaba. Gawin ang wastong galaw ng mata sa pagbasa, mula kaliwa pa kanan, mula itaas pababa, at pagbabalik sa simula ng susunod na linya. Narito ang checklist ng mga bagay na dapat tandaan sa pagbasa ng isang teksto. Ang mga batayan ay, una, binasa ko ang lahat ng mga salita ng malinaw. Pangalawa, binasa ko ang teksto ng may tamang bilis. Pangatlo, sinunod ko ang mga bantas gaya ng tuldok at kuwit. At pang-apat, naintindihan ko ang aking binasa. Sa pagbabasa, dapat na malinaw at tuloy-tuloy ang pagbasa ng teksto. Dapat rin na may wastong bilis at tamang pagpapahayag habang nagbabasa. Narito ang teksto. Babasahin ko ito at pagkatapos ay kayo naman ang magbasa. Ang pamagat ay alituntunin sa komunidad. Ang bawat bata ay mahalaga sa komunidad. Bilang mga bata, may mga alituntunin tayong dapat sundin upang maging maayos at mapayapa ang paligid. Una, maging magalang at mabuti sa kapwa. Gumamit ng po at opo sa nakatatanda. Tumulong sa iba. Pangalawa, linisin ang paligid. Linisin ang kalat. Itapon ang basura sa tamang lugar. Pangatlo, sumunod sa mga batas. Tumawid sa tamang tawiran at huwag maglaro sa kalsada. Pang-apat, mag-aral ng mabuti.
Kapag sinusunod natin ang mga alituntunin, nagiging maayos, masaya, at ligtas ang ating komunidad. Balikan ang iba't ibang bantas sa tekstong ating binasa at kung ano ang dapat gawin kapag nakita ang mga ito sa pangungusap habang nagbabasa. Narito ang mga bantas sa teksto, gaya ng tuldok at kuwit. Kapag nagbabasa at nakita ang mga bantas, ito ang dapat gawin. Kapag nakita ang tuldok, huminto sandali at tapusin ang pagbasa ng pangungusap. Pagkatapos ay maghanda na basahin ang susunod na pangungusap. Kapag nakita naman ang kuwit, huminto ng kaunti lamang o magpahinga saglit habang binabasa ang pangungusap, pero ipagpatuloy agad ang pagbasa. Bumalik sa checklist at suriin ang iyong pagbasa. Binasa mo ba ang lahat ng mga salita ng malinaw? Ano ang ilalagay mo? Masayang mukha o malungkot na mukha? Para sa pangalawang batayan, binasa ko ang teksto ng may tamang bilis. Ito ba'y masayang mukha sa'yo o malungkot na mukha? Para naman sa pangatlong batayan, sinunod ko ang mga bantas gaya ng tuldok at kuwit. Ito ba'y masayang mukha para sa'yo o malungkot na mukha? At pang-apat, naintindihan ko ang aking binasa. Ito ba'y masayang mukha sa'yo o malungkot na mukha? May mga bahagi ba sa teksto na hindi ninyo maunawaan? Kung mayroon, balikan natin ang bahaging iyon at bibigyang pansin natin ang bahaging nagdulot sa inyo ng kalituhan. Ang tekstong ating binasa ay may kaugnayan sa aralin sa makabansa tungkol sa mga alituntunin sa paaralan. Ano ang mga alituntunin na binanggit sa teksto? Ang mga alituntuning binanggit ay: una, maging magalang at mabuti sa kapwa. Gumamit ng po at opo sa nakatatanda. Tumulong sa iba. Pangalawa, linisin ang paligid. Linisin ang kalat. Itapon ang basura sa tamang lugar. Pangatlo, sumunod sa mga batas. Tumawid sa tamang tawiran at huwag maglaro sa kalsada. Pang-apat, maglaro ng mabuti. Kapag sinusunod natin ang mga alituntunin, nagiging maayos, masaya at ligtas ang ating komunidad. Bakit mahalagang sumunod sa mga alituntunin? Mahalagang sumunod sa mga alituntunin dahil nakatutulong ang mga ito upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at pagkakaunawaan ng lahat. Bakit mahalaga ang paggalang sa matatanda? Mahalaga ang paggalang sa matatanda dahil ipinapakita nito ang ating pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang karanasan, kaalaman at mga nagawa. Ano ang maaaring gawin upang makatulong sa kalinisan ng komunidad? Upang makatulong sa kalinisan ng komunidad, maaari tayong magtapon ng basura sa tamang lalagyan, maglinis ng paligid at tahanan, at makilahok sa mga gawaing tulad ng clean-up drive. Mahalaga rin ang pagsunod sa mga alituntunin sa kalinisan, pagre-recycle ng mga maaaring gamitin muli, at paghikayat sa iba na panatilihing malinis ang kapaligiran. Ano ang halimbawa ng mga batas sa kalsada na dapat sundin ng mga bata? Ang ilan sa halimbawa ng mga batas sa kalsada na dapat sundin ng mga bata ay ang pagtawid lamang sa tamang tawiran tulad ng pedestrian lane. Tumingin muna sa kaliwa at kanan bago tumawid at huwag maglaro o tumakbo sa gitna ng kalsada. Ano ang tungkulin ng mga bata sa paaralan? Ang tungkulin ng mga bata sa paaralan ay mag-aral na mabuti, sumunod sa mga alituntunin, at igalang ang guro at kapwa mag-aaral. Tungkulin din nilang alagaan ang mga gamit ng paaralan, panatilihin ang kalinisan ng silid-aralan, at makipagtulungan sa mga gawain. Ano ang maaaring mangyari kapag hindi nasunod ang mga alituntunin? Kapag hindi nasunod ang mga alituntunin, maaaring magkaroon ng gulo at kaguluhan, aksidente, at hindi pagkakaunawaan sa paaralan o sa komunidad.
maaaring masira ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Dahil dito, mahalagang sundin ang mga alituntunin upang manatiling maayos, ligtas at mapayapa ang ating kapaligiran. Alin sa mga alituntunin ang inyong ginagawa? Naranasan nyo na bang maglinis ng kapaligiran? Ano ang inyong ginawa? Bakit? Ano ang inyong dapat gawin simula ngayon upang masunod ang mga alituntunin ng mga bata sa komunidad? Ngayon ay bumuo ng 3 grupo. Gawin ang pagsasanay sa pagbasa ng teksto ng magkakasama. Bilugan ang mga salitang nahihirapan kayong basahin. Narito ang mga sumusunod na estratehiya kapag nahihirapan kayong basahin ang isang salita. Una, tingnan ang unang letra ng salita. Pangalawa, bigkasin ang tunog ng unang letra. Pangatlo, subukang bigkasin ang tunog ng mga kasunod na letra na nakatuon sa isang letra sa bawat pagkakataon. Pang-apat, dahan-dahang pagsamahin ang mga tunog. At pang-5, bigkasin ang pinagsamang tunog ng kaunting bilis. Kumpletuhin ang bawat pahayag na ito. Ang mga natutunan ko ngayong araw ay, ano ang inyong natutunan? Ang aking mga alituntunin bilang isang bata sa komunidad ay, magbigay ng 4 na alituntunin. Ngayon ay gawin na ang gawaing ito. Para sa gawain bilang 1, basahin ang teksto, bilugan ang mga salitang mahirap basahin, mag-ensayo sa pagbabasa, lagyan ng check ang mga batayang nagawa. Basahin muli ang tekstong ating binasa na may pamagat na alituntunin sa komunidad. Pagkatapos ay bilugan ang mga salitang mahirap basahin. Alituntunin sa komunidad. Ang bawat bata ay mahalaga sa komunidad. Bilang mga bata, may mga alituntunin tayong dapat sundin upang maging maayos at mapayapa ang paligid. Una, maging magalang at mabuti sa kapwa. Gumamit ng po at opo sa nakatatanda. Tumulong sa iba. Pangalawa, linisin ang paligid. Linisin ang kalat. Itapon ang basura sa tamang lugar. Pangatlo, sumunod sa mga batas. Tumawid sa tamang tawiran at huwag maglaro sa kalsada. Pang-4, mag-aral ng mabuti. Kapag sinusunod natin ang mga alituntunin, nagiging maayos, masaya at ligtas ang ating komunidad. Ang tekstong ito ay gumamit ng mga salitang ginagamit sa pagkakasunod-sunod, gaya ng mga salitang una, pangalawa, pangatlo, pang-4, at gumamit din ng mga bantas na tuldok at kuwit. Ngayon naman, lagyan ng check ang mga batayan. Para naman sa karagdagang gawain, magsanay sa pagbasa ng ipinakitang teksto o ng mga bagong salita, parirala at pangungusap na inyong natutuhan sa klase. Matapos makita ang checklist para sa pansariling pagtataya sa pagbasa, suriin naman ninyo ang inyong sarili matapos basahin ang alinman sa inyong mga klase gamit ang parehong checklist. Day 2. At the end of the lesson, the learners can share personal experiences relevant to the topic. Read high-frequency words in the text. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. Identify the problem and its solution from the text read. And write words correctly and legibly. Tayo ay magbalik-aral. Ano-ano ang mga alituntunin ng mga bata sa komunidad? Magbigay ng halimbawa ng inyong pagganap ng mga alituntunin. Narito ang mga halimbawa, mga alituntunin ng mga bata sa komunidad. Maging magalang at mabuti sa kapwa, gumamit ng po at opo sa nakatatanda, at tumulong sa iba. Linisin ang paligid, linisin ang kalat, itapon ang basura sa tamang lugar.
Sumunod sa mga batas, tumawid sa tamang tawiran at huwag maglaro sa kalsada. Mag-aral ng mabuti. Ngayon ay masdan ang mga larawang ito. Anong masasabi ninyo sa unang larawan? Ano naman ang masasabi ninyo sa pangalawang larawan? Ang unang larawan ay madumi. Ang pangalawang larawan ay malinis. Ano ang problema sa unang larawan? Ito ay puno ng kalat. Paano natin ito maaayos? Maayos ito sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aayos ng mga laruan sa palaruan. Ang layunin ng ating aralin sa araw na ito ay matutuhan ninyong tukuyin ang suliranin at solusyon sa isang ibinigay na teksto. Bukod dito, babasahin ninyo ang mga pangungusap ng may wastong pagbigkas, angkop na bilis, at tamang pagpapahayag, at maisulat ninyo ang sarili ninyong mga ideya tungkol sa paksa. Basahin ang mga sumusunod na salita. Alituntunin. Magalang. Malinis. Sumunod sa batas. Mag-aral ng mabuti. Alituntunin. Ito ay mga tungkulin ng isang tao. Magalang. Ito ang pagiging mabait at maayos makitungo sa ibang tao. Malinis. Walang dumi o kalat. Sumunod sa batas. Makinig at gawin ang sinasabi o iniuutos ng batas. Mag-aral ng mabuti. Pagbibigay ng oras, tiyaga at pagsusumikap sa pag-aaral upang magtagumpay. Kapag may problema tayo, ano ang dapat nating gawin upang ito ay malutas? Ano ang ibig sabihin ng solusyon? Problema. Ang problema ay isang bagay na hindi maganda o kailangang ayusin. Ang solusyon naman ay ang paraan upang ayusin ang problema. Basahin ng malakas ang tekstong ito. May batang naglalakad sa kalsada at tumatawid siya kung saan-saan. Dapat sumunod siya sa batas at tumawid sa tamang tawiran. Ano ang problema sa ating nabasang teksto? Ang problema ay tumatawid ang bata kung saan-saan. Hindi ligtas ang bata. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay tumawid siya sa tamang tawiran. Paano ninyo natukoy ang problema at solusyon? Natutukoy ang problema dahil may maling gawain na inilalarawan sa kwento, gaya ng pagtawid kung saan-saan. Natutukoy ang solusyon dahil ipinakita ang tamang dapat gawin upang ayusin ang problema, ang pagsunod sa batas at pagtawid sa tamang tawiran. Basahin ang mga sumusunod na teksto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong matapos basahin ang bawat teksto. Bilugan ang problema, salungguhitan naman ang solusyon, at isulat ang salitang problema at solusyon. Narito ang teksto. Una, may mga batang sumasagot ng pasigaw sa magulang. Dapat silang maging magalang. Maaari nilang gamitin ang po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Ang problema sa ating nabasang teksto ay may mga batang sumasagot ng pasigaw at hindi magalang sa kanilang magulang. Ang solusyon naman sa tekstong ito ay maging magalang sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo at pag-iwas sa pagsigaw. Paano ninyo ito natukoy? Natukoy ito sa teksto dahil malinaw na binanggit na ang mga bata ay sumasagot ng pasigaw at ipinakita rin ang tamang paraan ng pakikipag-usap bilang solusyon. Pangalawang teksto. Pagkatapos ng bagyo, madalas ay maraming basura sa paligid. Tumulong sa paglilinis ng kalat at itapon ng basura sa tamang lugar.
Ang problema sa ating nabasang teksto ay pagkakaroon ng maraming basura sa paligid pagkatapos ng bagyo. Ang solusyon naman sa tekstong ito ay pagtulong sa paglilinis ng kalat at pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Paano ninyo ito natukoy? Natukoy ito sa teksto dahil malinaw na binanggit ang suliranin na maraming basura pagkatapos ng bagyo at ipinahayag din ang dapat gawin bilang solusyon. Pangatlong teksto. May mga batang naglalaro sa kalsada. Dumadaan dito ang mga sasakyan. Dapat nilang iwasan ang kalsada upang hindi madisgrasya. Maglaro sa ligtas na lugar. Ang problema sa tekstong ito ay may mga batang naglalaro sa kalsada kung saan dumadaan ang mga sasakyan. Ang solusyon naman sa tekstong ito ay iwasan ang paglalaro sa kalsada at maglaro sa ligtas na lugar. Paano ninyo ito natukoy? Natukoy ito sa teksto dahil binanggit ang panganib ng paglalaro sa kalsada at malinaw na sinabi kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang disgrasya. Pang-apat na teksto. May mga batang hindi ginagawa ang kanilang gawain kaya mababa ang nakuhang marka. Dapat mag-aral ng mabuti at humingi ng tulong kung kailangan. Ang problema sa tekstong ito ay may mga batang hindi ginagawa ang kanilang gawain kaya mababa ang kanilang nakukuhang marka. Ang solusyon naman sa tekstong ito ay mag-aral ng mabuti at humingi ng tulong kapag kailangan. Paano ninyo ito natukoy? Natukoy ito sa teksto dahil malinaw na binanggit ang sanhi ng mababang marka at ang mga hakbang na dapat gawin upang ito ay maiayos. Maaari kayong gumamit ng mga simpleng pangungusap upang ipakita ang problema at solusyon. Huwag kalimutan na ang problema ay isang bagay na hindi maganda o kailangang ayusin. At ang solusyon naman ay ang paraan para ayusin ito. Ngayon, para sa pangkatang gawain, bumuo ng tig-3 pangkat. Basahin ang bawat pahayag at magbigay ng mga mungkahing paraan upang malutas ang problema. Isulat sa kwaderno ang inyong solusyon. Narito ang mga gabay na tanong na sasagutin matapos basahin ang bawat teksto. Ano ang problema sa teksto? Ano ang posibleng solusyon sa problema? Masasagot ba ng inyong mungkahing solusyon ang problema? Bakit? Basahin natin ang unang teksto. Sa komunidad, may mga matatandang nahihirapan maglakad at magbuhat ng mabigat na bagay. Kapag nakita mo silang nahihirapan, hindi mo sila dapat pabayaan. Ano ang problema sa teksto? Tama! Ang problema sa teksto ay may mga matatanda sa komunidad na nahihirapan maglakad at magbuhat ng mabibigat na bagay. Ano ang posibleng solusyon sa problema? Tama! Ang posibleng solusyon ay tulungan ng mga matatanda tulad ng pag-alalay sa paglalakad o pagbubuhat ng kanilang dala. Masasagot ba ng inyong mungkahing solusyon ang problema? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Opo, dahil sa pagtulong sa mga matatanda ay mababawasan ang kanilang hirap at may ipapakita rin ang malasakit at paggalang sa kapwa. Pangalawang teksto. Maraming basura ang nagkalat sa plaza. Dahil dito, hindi magandang tignan at nakasasama pa sa kalusugan. Kapag nakita mo ang kalat, may magagawa ka para makatulong. Ano ang problema sa teksto? Tama! Ang problema sa teksto ay maraming basurang nagkalat sa plaza na nakasisira sa kalinisan at nakasasama sa kalusugan. Ano ang posibleng solusyon sa problema? Tama! Ang posibleng solusyon ay pulutin at itapon ang basura sa tamang lalagyan at hikayatin ang iba na makiisa sa paglilinis.
Masasagot ba ng inyong mungkahing solusyon ng problema? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Opo, dahil ang paglilinis at tamang pagtatapon ng basura ay makatutulong upang maging malinis, maayos at ligtas sa sakit ang plaza. Ngayon, kumpletuhin ang pahayag at sagutin ang mga tanong. Ang mga natutunan ko ngayong araw ay... Isulat ninyo ang inyong mga natutunan. Pagkatapos sagutin ang tanong na ito. Ano ang problema? Paano ito matutukoy sa teksto? Ano ang solusyon? Paano ito matutukoy sa teksto? Sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Ngayon naman ay gawin na natin ang gawain bilang 2. Basahing maigi ang mga sumusunod na pangyayari. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Sulatan ng P ang binilugang problema at S ang sinalungguhitang solusyon. Una, may mga bata na hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lugar at laging nagkakalat sa paligid. Pagsabihan sila na itapon ang basura sa tamang lalagyan at panatilihing malinis ang kapaligiran. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Ang problema sa tekstong ito ay may mga bata na hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lugar at laging nagkakalat sa paligid. Ito ang problema. At ang solusyon naman ay pagsabihan sila na itapon ang basura sa tamang lalagyan at panatilihing malinis ang kapaligiran. Ito ang solusyon. Pangalawa, minsan may mga kaklase kang hindi naintindihan ang aralin na naintindihan mo. Mainam na tulungan sila at ituro ang inyong nalalaman. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Narito ang tamang sagot. Ang problema sa tekstong ito ay, minsan may mga kaklase kang hindi naiintindihan ang aralin na naintindihan mo. Ito ang problema. At ang solusyon ay, mainam na tulungan sila at ituro ang inyong nalalaman. Ito ang solusyon. Pangatlo, may mga ilang mag-aaral na naninira ng pag-aari ng paaralan gaya ng pagsusulat sa mga pinto at dingding. Paalalahanan sila na huwag itong gawin at panatilihing maayos ang paaralan. Bilugan ang problema at salungguhitan ang solusyon. Narito ang tamang sagot. Ang problema sa tekstong ito ay, may mga ilang mag-aaral na naninira ng pag-aari ng paaralan gaya ng pagsusulat sa mga pinto at dingding. Ito ang problema. At ang solusyon sa problemang ito ay, paalalahanan sila na huwag itong gawin at panatilihing maayos ang paaralan. Ito ang solusyon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!